Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-34 na kabanata. Ang isa pang scholar na galing sa Hilagang Silangan. Yung puting t-shirt casual na tinuro ni Alex. Lumingon si Kathy nang itinuro ni Alex ang isang puting t-shirt na napili niya. $50 na mas mahal kaysa sa pilini niya. Lalo siyang nagalit. Pack up, ang pares na iyon. Ang $300 na ripped jeans para sa akin. Si Alex ay maaaring bumili ng isa pang bagay, at aminin ang kanyang pagkatalo. Pero naisip niya ang pangungutya na matatanggap niya kina Billy at Kathy. At gusto rin niyang gamitin ang pagkakataong iyon para makipaglaro sa kanila. Tulungan mo akong ibalot ang mga slacks na iyon. Mahinahong sabi ni Alex kay Russell. Ang pares ng slacks na iyon ay $15 na higit pa sa maong ni Kathy. Galit na galit si Kathy kaya mabigat ang paghinga niya, na sinabi niya. Yung pink na long sleeve na top, ibalot mo. Yung mahabang palda. Sabi ni Alex. Nagpapalitan lang silang dalawa. Bumili sila ng tig-6 na piraso ng damit. Galit na galit si Kathy kay Alex na nanlilisik ang kanyang mga mata. Pero mas nagagalit si Billy. Nakabili na si Kathy ng mahigit $5,000 na halaga ng damit. Nahigit pa sa inaasahan niya. Pero nahihiya siyang pigilan ito. Wala na akong pera, talo na ako pag-amin ni Alex. Sa wakas ay sumuko na si Alex. Nakahinga ng maluwag si Billy. Kung ipinagpatuloy ni Alex ang pakikipagkompetensya kay Kathy, siguradong hindi niya ito mapipigilan. Tumawa si Kathy, hindi mo na kaya. Sabi ko sayo, Alex, hindi ka mayaman. So paano ka makikipagkompetensya sa isang tunay na mayaman? Katulad ng boyfriend ko. Wala ka ng pera tama. Pagmamalaking sabi ni Kathy. Oo, hindi ko kayo kaya. Mahinang sabi ni Alex kay Kathy. Huwag mong isipin na ikaw ay kahanga-hanga, at dahil lang sa isang beses kang nanalo sa loto. Sa harap ko palagi kang magiging isang hamak. Naiintindihan mo ba? Mayabang na sinenyasan ni Billy si Alex gamit ang kanyang hintuturo. Tumingin si Billy kay Russell at sinabing, gumastos kami ng malaking halaga dito ngayon. Kahit pa ito ay isang high-end na tindahan. Wala naman kayong masyadong customer. Tama ba? Wika ni Billy. Nasaan ang boss mo? Pagkatapos namin bumili ng maraming damit, hindi pa rin siya lumalabas para makipagkita sa amin. Sumulyap si Russell kay Alex, at nakita niya itong banayad na umiling. Ngumiti si Russell, at humingi ng paumanhin kay Billy. At sinabing, wala ang amo ko ngayon. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sabi ni Russell, gusto ni Billy ng pagkakataon na makilala ang may-ari ng tindahan. Ang makapagbukas ng ganoon kalaki, at prestihiyosong tindahan, ay hindi biro. Siguradong maimpluwensya siya. Ngayong nabigo ang pag-asang ito, nakaramdam siya ng panlulumo sa kanilang mga bisig na puno ng mga bag. Lumabas sila ni Kathy sa pinto. Sumama ang pakiramdam ni Debbie, dahil napakaraming damit ang binili ni Alex para sa kanya. Pero nang sabihin sa kanya ni na Alex at Russell na pwede niyang ibalik ang bagay na ayaw niya, tuwang-tuwa si Debbie. Isang pirasong damit lang ang kinuha niya, at ibinalik na ang iba. Napangiti lang ng mapait si Alex. Kung nalaman lang niya ng maaga, hindi na niya sasabihin na pwedeng ibalik ang mga damit. Sinabihan niya si Debbie na pumunta sa changing room para magpalit ng damit. Nag-thumbs up si Russell kay Alex at sinabing, Boss, ang galing mo sa marketing. Ngayon ang mga customer ay gumastos ng mas maraming pera kaysa sa aming kinikita sa buong linggo. Napahiya si Alex sa sinabi niya. Napilitan siyang makipagkompetensya kay Kathy, pero sa mata ni Russell, ito ay naging isang taktika sa marketing. Bigyan sila ng 8% discount sa susunod na pagbili nila. Sabi ni Alex. Ngayong naisip niya ito ay naramdaman niyang parang dinaya niya sina Kathy at Billy ng $5,000, hindi ito patas. Bakit? Tanong ni Manager Russell. Bagamat marami silang binili, nakikita ko na hindi sila sanay gumastos ng malaki. Napansin ko na noong binili ng dalaga ang 6 na pirasong damit. Ang noo ng binatang lalaki ay pawis sa pawis, at ang kanyang mukha ay nagiging berde.
Hindi natin kailangang mag-aksaya ng mga paninda natin sa kanila. Bilang manager, tinitingnan lang ni Russell ang mga benepisyo ng boutique. Walang choice si Russell kundi pumayag. Muling napukaw ang interes ng manager. Sir, bakit hindi mo sinabi sa girlfriend mo na ikaw ang may-ari nitong boutique? Huwag kang maingay. Saway sa kanya ni Alex. Maayos ang pakikitungo niya kay Debbie ngayon, at ayaw niyang masira ang estado niya. Kapag dumating ang tamang panahon, ihahayag ni Alex ang kanyang pagkakakilanlan sa kanya. Sa oras na ito, nagpalit na si Debbie ng kanyang bagong set ng damit at lumabas. Nakasuot siya ng beige at puting damit. Ito ay dalisay at matikas na umaakme sa kanyang puti, at pinoong mga kinabukasan. Siya ay isang halimbawa ng perpektong kagandahan. Magandang binibini, naway magkaroon ako ng karangalan, na imbitahan kang sumayaw. Tumayo ng tuwid si Alex, at hinihimas ang kanyang dibdib. Inabot niya ang kanyang kamay kay Debbie. Saglit na natigilan si Debbie bago nagbigay ng mahinang ngiti. Iniabot nito kay Alex ang malambot niyang kamay, at bumulong. Hahayaan kitang subukan. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Debbie, ay isang tunay na babae sa oras na iyon. Ang pakiramdam na ito, ay isang bagay na hindi kailanman naibigay ng iba sa kanya. Bago niya nadama ang mga pabor ni Alex. Hawak ang kamay niya, hindi gumalaw si Alex para sumayaw, bagkus ay masayang nagjo-jogging ito na hindi umalis sa pwesto, sa loob ng Autumn Beauty Boutique. Nabigla si Russell, ngumiti, at bumulong. Nakakainggit na couple. Lumabas na sila sa tindahan ng damit, at nagpas siyang umuwi. Nais ni Alex na sumakay ng taxi pabalik sa paaralan. Ngunit sinabi ni Debbie na mas okay sumakay ng bus. Sa bus umupo silang dalawa sa pinakahuling bangko. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Debbie habang tinatangay ng hangin ang kanyang buhok sa kanyang mukha. Umaasa siya na ito ay isang biyahe sa bus na hindi matatapos. Pagkababa ng bus, kakausapin na sana ni Alex si Debbie kung kailan sila dapat lumipat sa villa. Sa sandaling iyon, tumawag si Mark Stephen. Nakahanap ng paraan si Alex para maiwasan si Debbie, at sinagot ang tawag. Sa mga hindi na po makasunod sa ating istorya, si Mark Stephen po ay ang butler ng pamilya nila Alex. Tumawag si Mark sa pagkakataong ito, para sabihin kay Alex na pumunta sa Tree Flower Restaurant para sa isang event. Hindi interesado si Alex. Kaya sinabi niya kay Mark na ayaw niyang sumali. Hindi sir, kasali po ito sa pagsubok ng iyong pamilya. Kung hindi ka lalahok, walang magiging resulta sa oras na ito. At ang kahihinatnan ay magiging matindi pa sa hinaharap. Taos-pusong payo ni Mark. Hindi ba nakapasa na ako sa poverty trial ng pamilya? Nag-aalalang sabi ni Alex. Oo, nakapasa ka sa isang iyon, ngunit magkakaroon pa ng iba. Patuloy kang susuriin ng pamilya. Kung ang iyong mga marka ay masyadong mababa, magkakaroon pa rin ng parusa. Hindi ka dapat magpaboya, seryosong sabi ni Mark. Sige, pupunta na ako ngayon. Malungkot na sabi ni Alex. Talagang masinsinan ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng 7 taon pagsasanay sa kahirapan, hindi pa rin ito sapat. Anong uri ng pagsubok ito? Sinasadya ba ng pamilya ko na pahirapan ako ng husto? Reklamo ni Alex sa sarili, bagamat naiintindihan niya ang paraan ng pagsasanay ng pamilya. Bilang isa sa mga nangungunang pamilya sa mundo, paanong napakadaling maging isa sa kanilang mga tagapagmana. Ang kanilang pamilya ay tumagal ng daan-daang taon nang walang reklamo sa mga pagsubok. Dahil ayaw niyang mawalay sa kay Debbie kahit isang segundo. Since sobrang ganda ni Debbie, gusto rin ni Alex na hangaan siya ng iba para mas magkaroon ito ng tiwala sa kanyang sarili. Debbie, punta tayo sa Tree Flower Restaurant. Tumango si Debbie. Nakaramdam siya ng saya sa pagiging magkasama nila ni Alex. Ang Tree Flower Restaurant ay isang art building na walang laman. Ang ilang maliliit at katamtamang laki ng mga kaganapan ay madalas ginaganap doon. Isang maliit na entablado ang nakaayos sa main hall ng restaurant. At napapalibutan ito ng sound speakers, flowers basket, at ribbon. Mayroong 5 hanay ng 10 upuan sa harap ng entablado para sa darating na panauhin. Umupo sina Alex at Debbie sa pinakahuling row. Kaunti pa ang mga tao sa paligid, at simula nang pumasok si Debbie. Nagsimulang mamangha ang bawat isa. Ang kanyang kagandahan ay higit na nakakaangat sa iba.
Anak ba siya ng isang mayamang pamilya? Sabi ng isa. Mukha talaga siyang celebrity. Ano kaya ang mangyayari kay Jasmine kung umakyat siya sa entablado? Sabi ng isa. Anong ginagawa ng isang pulubi sa tabi niya? Bakit kasama niya ang Diyosang iyon? Gusto ko talaga siyang bugbugin. Sabi pa ng isa. Baka namamalimos ito sa kanya. Mukha kasing mabait yung babaeng. Nahihiya sigurong bigyan siya ng pera. Hayaan siyang humingi ng pera sa kanya, at bigyan siya ng pagkakataong para kumita, sabi ng isa pa. Si Debbie ay parang isang bagay, na kumikinang sa kanyang bagong damit. Naaakit niya ang atensyon ng lahat, habang tahimik siyang nakaupo sa huling hanay. Isang nalilitong boses ng babae, ang narinig sa tabi ni Debbie. Nang lumingon si Debbie, ay napaawang ang bibig ng babae sa gulat. Debbie, ikaw ba talaga yan? Tanong ni Donna Walters. Nandito ka rin. Bati ni Debbie sa kanya. Si Donna ay mula sa kanyang bayan. At silang dalawa ay magkasama mula sa isang maliit na nayon sa Hilagang Silangan. Binili mo ito sa Autumn Beauty Boutique. Hawak ni Debbie sa kamay niya, ang bag na may logo ng boutique. Na ginamit niya sa pag-imbak ng kanyang orihinal na mga damit. Kailangang aminin ni Debbie sa kanyang sarili, na wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Donna, at hindi niya naiintindihan ang kanyang personalidad. Hindi niya maitatanggi na maaaring magkaroon ng hindi maayos na pakikitungo si Donna. Kaya nakangiting tanong niya, ano sa palagay mo? Espesyal, at masaya si Debbie noong araw na iyon, at nais niyang ibahagi ang kanyang kaligayahan sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Donna, ang mga salita ni Debbie ay parang nagpapakita ng paghamon sa puso niya. Lalo siyang nadismaya kay Debbie. Itong babaeng nakasuot ng damit na binili niya sa Autumn Beauty Boutique, ay nagpapakitang gilas. Kung hindi lang galing sa bayan ko ang babaeng ito, hindi ako mag-aabala pang kausapin ito. Sa isip ni Donna. Hindi naman siguro galing sa pera mo ang pin ng bili niyan. Tama ba? Pansamantalang tanong ni Donna. Tama. Kaibigan ko ang bumili nito, para sa akin. Nahihiyang sabi ni Debbie. Dahil naisipan siyang ibili ni Alex ng damit. Mukhang maganda ang pagbabalat kayo, ng babaeng ito. Siguro ginagamit niya ang kanyang katawan para mangakit ng mga mayayamang lalaki. May bakas ng pagnanasa ang sumilay sa mga mata ni Donna. Nasaan na siya? Kailan mo siya ipapakilala sa akin? Sabi ni Donna na may masamang motibo. Natural na gustong makilala ni Donna ang lalaking ito. Hindi biro ang presyo ng damit sa Autumn Beauty Boutique. Gusto mo siyang makilala? Ito siya, sabi ni Debbie habang sinulyapan si Alex na nakaupo sa tabi niya. Nakaramdam siya ng kaunting saya, na para bang nagpapakilala siya ng nobyo sa isang kaibigan. Nagulat si Donna. Si Alex ay nakaupo sa tabi ni Debbie kanina pa. Pero hindi niya akalain na si Alex pala ang bumili ng damit para kay Debbie. Paano naging siya? Ang taong ito ay nakadamit na parang pulubi. Kakayanin ba niyang bumili ng damit sa Autumn Beauty Boutique? Pagtataka ni Donna. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.